Alright guys, katatapos lang natin ang 35 kilometers na bike ride today. It's Friday. So syempre, papasok ang weekend. Kailangan medyo magkarga tayo ng konti. Baka kasi mag long ride tayo ng weekend. So kahit pa paano may konti dapat tayong ensayo. So katatapos lang natin ng pagsali dun sa unrestricted gravel race sa Nueva Ecija. And okay, first time natin na-experience yun and masaya siya. Exciting. Although medyo nakakalito lang kasi nagkakaligaw-ligaw yung iba. And kami, medyo nalito rin kami kasi parang biglang nabago yung ruta. So anyway, we will have a separate full documentary nung pagsali natin dun sa Attack Unrestricted Gravel Race. So abangan yun. Very soon i-upload na natin yun guys. So today, ano ba yung content natin? So, hindi ko kasi alam kung kailan ba yung magiging next na gravel race natin. So, pinag-iisipan namin yun yung baka sakaling makasali dun sa Cape Santiago na race dun sa Calatagan. We'll see, hindi pa kami naka-register dun. Marami pang mga nakalatag na plan. Siguro at least mga 4 or 5 na gravel races for the whole year. So, habang wala pa tayong sasalihan na gravel race, naisipan ko lang, medyo baguhin ko ng konti yung setup ko dito sa gravel bike natin. Yung Linsky na GR300. Alright? So, ano ba? Matagal ko nang pinaplano talaga na i-setup din siya ng road bike para naman, kasi wala pa akong road bike na naka-disc brake. Alright? So medyo lugi tayo pagka long ride na kunwari may mga uphill, downhill. So medyo hirap tayo sa brake, mahina yung brake natin. So kaya ako nangangarap talaga ako na magkaroon sana ako ng road bike na disc brake. Kaya ako matagal ko nang pinaplano na why not lagyan ko or i-setup ko ng road bike itong gravel bike natin. And finally, nagawa na natin yun. Eto, papakita ko sa inyo yung pinakabagong upgrade natin dito sa bike. Syempre, kailangan tuloy-tuloy lang yung progreso, di ba? Tuloy-tuloy lang yung pag-upgrade. Kailangan patuloy yung paglakas natin. So, ito, another tip para tayo ay tuluyang lumakas. Ito na guys, pakikita ko na sa inyo yung bago nating setup ng ating gravel bike. Alright. So, eto na guys. Sariwang sariwa. So, ito yung bago nating wheelset. Loon Hyper D45. Di ba? Napakaganda. So, ano bang meron dito? Of course, carbon wheelset to. Ang size niya, pakita ko sa inyo yung size. Ito yung medyo unique dito eh. So, around 45 yung harap. Close to 45 or mga 47 siguro. Pero yung likod, tingnan nyo, 55. So, actually, matagal ko ng pangarap yung ganung setup eh. Kahit nung binubuo ko yung Factor, gusto ko sana ganun eh. Na 50 yung harap, 60 yung likod. Ganun sana yung gusto kong setup sa Factor. Kaya lang nung umorder ako dati kay CNC, aabutin daw ng matagal, mga 3 buwan. Di ba? Napaka-in-demand ng wheels niya. Hindi naman maganda quality. So, kaya nung may nakita akong binibenta na wheelset, binili ko agad. So actually, hindi to brand new. Nabili ko siya kay Gino, dun sa tropa natin sa Bulacan, sa Crossroad. Okay? So, binibenta niya kasi mag-upgrade siya ng mas big time na wheelset. Alam mo naman yung tao na yun, napakalakas talaga nun. Isa yun sa pinakamalakas sa amin eh. So, binibenta niya yung wheelset. So, nabili ko. Mura ko lang nabili to, 10,000 lang. Binigay niya ng mura kasi tropa, diba? So, binenta niya ng mura. So, hindi ko nabibigyan ng masyadong detalyadong review ng spec itong wheelset na to. Pero, very quick overview. Kasi 3 topics yung i-discuss natin for this vlog. Of course, carbon yung spoke niya. Bladed spoke. Yan. Carbon yan, guys. Kaya napakagaan ng wheelset na to eh. Tapos, ang bearing niya ay ceramic. Ceramic yung bearing niyan. Hindi ko, of course, nabuklat yung free hub niya. Pero tingin ko, 6 poles na yung free hub. Alright. So, by the way pala, nung nabili ko to, kumpleto pa yung accessories at meron pa siyang kasamang original na box. Ito. Actually, finold ko na lang yung box para hindi masyadong consume ng space. Pero may box pa siyang kasama. Ang galing ni Gino na preserve niya.
Alright, balik tayo sa bike. Na-preserve niya yung box. So, nakuha din natin pati box. Then may kasama siyang handlebar bag. Doon nakalagay yung mga extra spokes niya. At saka yung other accessories. Alright, balik tayo dito. So, ceramic yung free, yung hubs niya. Carbon na aero-bladed spokes. Actually, may extra pa na nipple dun sa mga accessories. Ito yung napansin kong isa. So, may part dito sa wheels na akala ko nung una is para siyang factory defect eh. So, pansin nyo may ibang kulay dito. Pero normal lang pala siya. Mukhang yan yung mga, ano ba tawag dun? So, ginamit siya siguro during manufacturing process nitong itong wheelset para pag dikit-dikitin yung mga yung mga fiber. So ang galing ng design, no? Yung mga guhit-guhit na ganun. So ito yung gusto kong wheelset actually, yung mas malalim yung depth niya compared dun sa manifest ko mga 30. Hindi ko masyadong type yung mga 30. Siguro bagay yung talaga sa mga sa mga climber na frame, mas bagay yun. Pero mas gusto ko yung ganitong setup na aero siya. Aero, feeling mabilis. Okay, tingin ko okay na tayo dun sa wheelset. May iba pa tayong kailangan i-discuss. Punta naman tayo dito sa, eto, yung nilagay nating rotor. Dura-Ace na rotor, okay? MT, hindi ko alam, MT 9000 ba? MT 900, ganun yata. Kasi yung nakalagay dito na gravel na wheelset, ang rotor niya, 160 front, back, tsaka front. So, syempre, para isang salpakan lang din, wala na masyadong changes. 160 na rin yung binili natin, di ba? So, pina-align natin to kay Tutos nung, by the way, kay Tutos natin to pina-assemble yung yung wheelset. Okay? So, ayan, 160 siya. Noong una, hindi siya, itong front, hindi siya one shot nung kinarga, may sayad. So, inayos na lang niya. Pero yung likod, nung sinalpak, wala nang binago dito sa caliper. Sakto na kagad, nakagitna na. Hindi siya automatic na pag kinarga mo yung wheelset, swak na rin yung rotor. So, pero ginawa ng paraan ni Tutos yun. May in-adjust siya actually. So, yung rotor, nakita niya medyo naka-warp. So, inayos niya yun. Then yung caliper, in-adjust din niya ng konti. So, ang nilagay nating gulong ay Vittoria. Vittoria Corsa Next TLR. Tapos, ang nilagay natin, 30C. Yan. 30C. So, tingnan nyo yung mga PSI niya, yung max. Kapag 30C pala, dapat kapag TLR, 87 yun yung max. Pero pag hookless, 72 siya dapat. Pag hookless yung rim. So, dito pwede natin kargahan yung 87. Pero ang nilagay ko lang kanina, actually, 70. 70 sa likod. I think dito sa harap ay 70 rin yata yung nilagay natin. Nabili ko to kay Boss Frank. Okay, pinuntahan natin doon. Naghanap kasi ako ng tubeless ready na tire na medyo mura. So may mga pinakita sa akin si Boss Frank na GP 5000 yata na tubeless. Kaya lang nasa 8,000 siya. Sobrang mahal. So itong Vittoria, medyo mura siya. Ano nga ba? Parang below 6K yata yung isang set. So 2 pieces. Bakit ba 30C yung pinili ko? In the first place, itong gravel bike natin. So gagamitin natin siya sa mga long rides. Problema kasi nung nag-ride ako papuntang Baler gamit yung 40C ko na tire. Medyo mahirap siyang iahon. Okay? So ramdam mo na parang may humahatak sa likod mo. Mabigat siya. Pero pag downhill, napakaganda. Sa patag actually, nakakasabay naman, kaya naman. Pero tingin ko, mas kaya pa niyang sumabay sa mabilis na pacing kung medyo liliitan ko yung gulong. So, pwede naman 28C. Pero mas pinili ko na lang yung 30C kasi nga ang daming lubak sa kalye pagka nagra-ride tayo. So at least dito sa 30C, pwede nating medyo ibaba yung tire pressure. Okay, so pwede siguro kahit mga 60 lang. Kanina tinry ko ng 60. Okay pa din, matigas pa rin. So at least pag nalubak ka, mas kaya niyang i-absorb yung lubak. So mas comfort. Basically comfort yung pinili natin ngayon over speed. Okay? Pero since galing tayo sa 40 and then magiging 30, definitely malaking improvement na yun. Malaking change. So yun yung reason natin bakit tayo nag 30C. Hindi pala 3 lang yung review natin, 4 pala. So bukod doon, syempre, alangan namang yung cassette dun sa gravel na wheelset natin, ilipat pa natin dito, di ba? So ito, bumili tayo ng Ultegra
12 speed na cassette. So 11 to 34. Wala tayong nakitang 11 to 36 eh. So 11 to 34. Okay na rin to, di ba? Kasi hindi naman natin to gagamitin na pang gravel yung setup na to. So mostly pang ano siya. Of course, long ride, pang road. And syempre maahon din. So okay na tong 11 to 34. Malaki na rin siya. Kaya bagong-bago pa. So sa chain, syempre wala na tayong binago dyan. Kasi 11 to 36 dati, ngayon 11 to 34. So swak na rin yun. Pinag-iisipan kong palitan tong chain ring. So 48 kasi to, 48, 31. Pinag-iisipan kong palitan yan kahit 50 teeth sana. Kasi kung 52, baka mahirap nang mag-shift papunta dito sa 31 eh. So tingin ko 50 okay pa. Siguro later, magiging upgrade yun later. Titingnan natin kung mabaliw na naman tayo. So at least sa patag, mas kaya nyo sumabay sa mabilis na pace pagpatag. Pag ito kasi, kung tumakbo na kayo ng mga 40-45 yung speed, sobrang bilis na ng cadence natin for sure. Para makasabay tayo. So at least pagka 50 siya, mas makakasabay pa ng suabe. Okay, so meron pala tayong nakalimutan banggitin. So yung wheel set na to ay hook yung type niya. Meron siyang hook dito sa loob. Unlike dun sa zip natin na hookless. So ano ba yung difference kapag hook yung wheel set? So meaning, hindi siya hookless, di ba? Okay, ganito yung malaking difference. So, kapag hook yung wheel set nyo, pansinin nyo para siyang hindi siya smooth yung transition from rim papunta sa gulong. So para siyang ice cream, di ba? Nakaumbok na ganun. So yung kasing sa natin, sa zip natin, kahit 40C yung nakakarga na goma doon, smooth pa rin yung transition. So wala yung ganyang hukay. So somehow kasi may konting drag yan compared dun sa hookless na rim. Mas flat tingnan yan dito. So ito pala yung sinasabi ko na hookless na rim. Tingnan nyo yung transition from rim papuntang tire. So smooth siya. Wala siya nung hukay. Di ba? So yan lang naman. So less yung drag pagka ganito yung wheel set. Galing. Yung inner width pala nito ay 21 yung inner width. Yung outer is I think 27. So kung 21 yung inner mo, meaning kaya mong maglagay ng mas malaking tire. Kaya tingin ko kahit 35C yung ilagay natin dito, kaya pa rin nitong Hyperloon. Tingin ko hindi siya pwedeng gamitin sa mga gravel ride kasi grabe carbon to eh. Carbon yung spoke, baka mamaya biglang malagas to pag nalubak ng matindi. Tsaka nakakahinayang siyang i-ride sa gravel. So guys, yun lang. Tinuruan ko na naman kayo kung paano kayong lumakas, di ba? So kung meron kayong questions dito sa bago nating setup, mag-comment lang kayo. Alright? So ito, at least kunwari gusto namin mag-gravel ride the following week. Magpapalit lang ako ng wheel set, di ba? So gravel ready na siya agad. Siguro may konti lang akong gagawing alignment sa rotor if ever lang naman na sumasayad. Okay, so ganun siya. So kung meron kayong mga gravel bikes, pwede nyo rin gawin tong ginawa ko. So para ma-enjoy nyo siya sa road, pwede kayong sumabay sa mga naka-road bikes. So bili kayo ng bagong wheel set. Hindi naman kailangan masyadong mahal, pero medyo hassle kasi kung halimbawa bibili ko ng tire na skinny na tire, 30C, then babaklasin ko to. Babaklasin ko yung gravel tire ko, then ilalagay ko yun. So ang hassle, especially ito, may sealant kasi ito. May sealant ito. So ang nilagay na sealant ni Tutos dito I think 60 ml each. Kaya ang nangyari dito, malaki yung iginaan niya. So from the gravel setup na umaabot ako ng mga 10 or 10.5 kilos yata, hindi ko maalala. So ngayon, itong setup ko ay around 9.2 kilos na lang. So basically, nakatapyas ako ng around 1 kilo. So gumaan siya ng 1 kilo. Malaking bagay na yun for me. So hindi ko naman inaasam na maging maging 8 kilograms. Okay na ako, actually okay na ako sa 9 kilos. Okay, share nyo to sa mga tropa natin na mahihina para lumakas din sila. Okay, so thanks for watching.
Kung meron kayong comments dito sa video natin, or violent reactions, mag-comment lang kayo sa comment section, and don't forget to subscribe. Meron na yung may dalawang video pa na utang sa inyo. So yung Baler to Bulacan na video, hindi pa natin tapos. And yung unrestricted natin na sinalihan. So tapos na ako dun sa editing sa 360 camera. Doon na tayo sa next na sa final editing na tayo. Okay? Yun lang. Thanks for watching. See you again on our next upload. Thank you. Bye-bye. Sound check.